Yung kinat natin na tela at fuse na crinoline, itahi natin yung sa may side sa kakapitan natin ng trimmings. Itahi natin yung magkabilang side bago natin yan daanan sa plancha. Kapag mag-attach na tayo ng trimmings, dire-diretso na tayo, hindi na tayo magtupi-tupi pa. Kasi malinis na yung side kasi nakabaliktad na sa crinoline at sa tela na katago na yung ilalim na may mga sinulid sa tila at hindi na siya necessary pa ipin kasi kapag nadikit na, stable na yung tela na may fuse. Yan at na plancha na yan. I-attach na natin siya sa body from the back side going front side kasi yan kasi yung design niya is sa harap. So kapag na baliktad na natin yan pa punta sa front, malinis na yung kabuuan niya. Para magpantay sa mga angle na part, doon tayo magsimula sa angle na part bago siya pa-slide pataas. Then, saka natin yung ibang part na itahi. Idugtong na natin sa may angle na part na sinimulan. Kasi pag hindi mo na simulan sa may angle na part, doon ka magsimula sa pinaka dulo, may tendency na ma-stretch yung tela. So, may tendency na hindi siya mag-timing sa angle part. So, mas maganda kung doon sa angle part ang unahin. Tapos, saka na yung ibang part kasi matansya mo naman yun kung sakali na hindi siya nagkapantay. Pagkatapos natin may attach yun, paka natin yung may likod na part para hindi siya luluwa yung sa may back part. Hindi siya luluwa sa sides. So, mag-plain lang yung sides. Hindi siya makikita sa may bandang harapan. At saka na natin i-attach yung trimmings. Yung mga naka-triangle designs, yun ang i-attach natin sa may cloth. Tapos yung side na may mga kulay red, siya yung nasa outer part. Mas maganda kung itahi muna natin siya sa may puro na part sa bottom side bago natin siya i-flat sa body para stable na yung pagkakapit sa design bago natin siya apakan ng 216 sa harap. Apakan natin siya ng 216 kasi kasama siya sa design na may tahi siya sa may bottom part. Pati na rin sa side na may trimmings na dinugtong natin. At dapat tingnan natin sa part na to, sa trimmings na dapat nakapailalim siya. Hindi siya nakaayon lang sa button part. Dapat nakatago siya sa ilalim yung sa may dulo. Pagkatapos natin yun may symbol, sukatan natin yung neck hole bago natin siya gawan ng pang. Ang lalim ng curve sa collar ay 1 inch. Ganon din ang lalim dun sa may fold na part ng collar. Kung naka-opposite side siya, magiging 2 inches yung bawas sa curve pataas. At magiging pantay na siya kung ma-curve. 1 3/4 yung base ng collar at 2 1/4 yung fold. At magkasingturad na din siya ng Trovinized collar. Kaso lang pantay siya sa dulo, wala siyang umusli sa dulo. Pagkatapos siyang idugtong, itahi din natin itong dinugtong para mag-flat. Tapos yung umusli, katalin natin pantay sa kabilang side. Tapos kunin natin yung center para i-attach na natin dun sa body. Itong dito na part, hindi kasi natin nabaliktad, kaya tahian na natin ng 1/4 bago natin siya i-fold pa ilalim para itago. So, ganyan siya pagka-fold. Tapos, unti-unti natin siya ipasok sa ilalim. Then, apakan natin ng tahi. Ganyan na siya pagkatapos. Malinis lang din siya. Pero, kailangan pa natin may fold. Hindi katulad nung
itinahi natin bago i-plancha. So, buttons na lang yung kulang dun sa may angle na part. Dun tayo magsimula sa buttons. Kulang na lang yan ng plancha para mag-flat yung collar. Yung pakit malinis siya tingnan pagka walang lip tulad niyan. Pareho nang ginagawa natin sa unang mga vlog natin sa mga teacher's uniform. Ang lalim ng sleeves ay tama lang din. Kung gusto mo ang mga tutorial na ganito, follow ka na lang kung nasa Facebook ka nanonood or kung sa YouTube, subscribe kung nasa YouTube ka para ma-update kita sa sunod na video ng upload. Another day, another learning. God bless hanggang sa susunod. Paalam!